May isang malaking lalaki ang hawak-hawak niya ang dalawang batang babae na wala ng buhay. Siya ay pinalibutan ng taong bayan na galit sa kanya. Ang malaking lalaking ito ay umiiyak pa at nagsasabi, "Hindi ko na naibalik. Hindi ko na sila naabutan." Hindi maintindihan ng taong bayan ang pinagsasabi ng malaking lalaking ito. Ang tatay ng dalawang batang babae ay galit at gusto siyang paslangin. Buti na lamang pinigilan siya ng taong bayan. Ang tanong natin, sino ang malaking lalaking ito at ano ang ginawa niya? Bakit nawala ng buhay ang dalawang batang babae? At yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Sa isang home for the aged ay may matandang lalaki na may pangalang Paul ang nagising sa masamang panaginip. Ang panaginip niya na ito ay paulit-ulit niya napapanaginipan ng ilang taon na. Bumangon na siya at nagtungo para kumain kasama na ng ibang matatanda. Pagkatapos nila kumain ay may film viewing sila. Kaso, noong mapanood nila ang lalaki na kumakanta, may naalala bigla si Paul. Bigla na lamang siyang umiyak at lumabas ng kwarto. Sinundan naman siya ng isang lola. Nakita ng lola si Paul na umiiyak at tinanong siya neto kung ano ang nagpalungkot sa kanya. Ang sabi lang ng lolo, "Naalala ko kasi noong nagtatrabaho pa ako sa kulungan noong 1935. Kami ang may hawak ng death row prison. Ito yung mga taong isasalang sa electric chair. Kadalasan, ang tawag nila sa lugar na ito ay last mile. Pero ang tawag namin sa kulungan namin ay green mile dahil kulay berde ang sahig ng kulungan. Noong taon na yun, may maluba akong urinary tract infection. At eto rin ang taon na may dumating sa kulungan na isang malaking lalaking preso na may pangalang John Coffey. Isinalang siya sa electric chair dahil sa dalawang napaslang na batang babae." Dito niya na inumpisa ng kwento noong nagtatrabaho pa siya bilang isang prison guard. Noong 1939, habang nagtatrabaho si Paul bilang prison guard sa Cold Mountain Prison, ay may isang hindi inaasahang preso ang dumating. Ang katrabaho niya si Brutus ay dali-dali siyang kinatok sa CR dahil pumasok na sa compound ang sasakyan ng preso. Si Paul naman na nasa loob ng CR ay hirap na hirap umihi dahil meron siyang UTI. Sinabi niya lang kay Brutus, Sige, lalabas na ako." Paglabas si Paul sa CR ay pawis na pawis siya. Kaya napansin ito ni Brutus at sinabi sa kanya, "Pre, mag-day off ka muna kaya para magpa-check up sa doktor. Para pag tumatagal, lalo kang nahihirapan sa kalagayan mo." Ang sagot lang ni Paul, "Hindi naman ito malala. Pagaling na rin ito." Dumiretso agad silang tatlo sa pintuan para salubungin ang bagong dating na preso. Pagbukas nila ng pinto, nagulat sila dahil napakalaking lalaki ang pumasok dito. Kasama ng preso ang isang prison guard na may pangalang Percy. Sigaw siya ng sigaw, "Meron tayong patay dito na naglalakad." Sinabi lang ni Paul kay Percy, "Hoy, tumigil ka Percy sa pagsasalita ng ganyan." Tumigil naman si Percy sa pagsasalita pero nakasimangot siya na para bang nainis siya dahil napagalitan siya. Chinek nilang apat ang preso na ito at medyo kinakabahan. Sa isip kasi nila na sa laki ng presong ito ay kaya silang patumbahin kahit apat silang prison guard. Kaya tinanong ni Paul ang preso, "Kung tatanggalin ba namin ang posas mo, ay hindi ka naman ba magwawala?" Ang sagot naman ng preso, "Hindi ko po gagawin yung boss." Kaya tinanggal na nila ang mga posas nito tapos hinampas pa ni Percy ang tiyan niya. Pero parang hindi naman nasaktan ng preso sa ginawa ni Percy. Kaya nung makita ni Paul ang ginawa ni Percy, ay pinaalis nila si Percy at pinapunta sa laundry room. "Percy, hindi ka nakakatulong dito. Pumunta ka nga muna sa laundry room." Sa sobrang inis ni Percy ay umalis na lang ito. Pero habang naglalakad siya ay tumatawan naman ang isang preso. Kaya ang ginawa ni Percy ay hinampas niya ang kamay nito. Sumisigaw naman sa sakit ang preso. Kaya nang marinig na naman nila Paul ito, ay inis na inis sila kay Percy. Pero kailangan muna nila pagtuunan ng pansin ang bagong dating na preso. Noong tinanggal na nila ang posas, sinabi lang ni Paul, "Di ba ang pangalan mo ay John Coffey?
meron ka ba mga tanong bago ka namin iwan dito sa selda mo? Sumagot si John Coffey ng ganito. Opo, boss, may tanong ako. Pinapatay niyo po bang ilaw dito sa loob ng kulungan? Kasi natatakot po ako sa madilim. Nang marinig ito nila Paul at na makasamahan niyang prison guards, ay pinipigilan nilang tumawa. Dahil sa laking tao nito ay takot pala siya sa madilim. Pero sumagot lang si Paul at sinabi, Oo, bukas ang mga ilaw dito sa gabi. Kaya nakampante naman si John Coffey at pinilit niyang kamayan si Paul. Pero nung papaalis na sila Paul sa selda ni John Coffey, napatingin si Paul sa kanya at nagtataka siya dahil nagsasalita si John Coffey na nakatingin din sa kanya. Hindi ko sila natulungan, boss. Sinubukan kong ibalik yon pero huli na ako. Kaya si Paul naman ay hindi niya pinansin ito at iniisip niya na may something si John Coffey sa isip at umalis na lang siya. Galit na galit nilang pinag-usapan ang ginawa ni Percy kanina. Pinag-usapan din nila kung retarded ba si John Coffey dahil sa pagsasalita nito. Kaya naisipan ni Paul kunin ang records ng bagong dating na preso para mabasa niya ang history ni John Coffey. Chinek ni Paul ang records si John Coffey. Binasa niya ang documents ni John at dito nakadetalye ang mga nangyari. Kinilabutan siya sa mga nabasa niya dahil sa karumal-dumal na nangyari sa dalawang batang babae. Habang binabasa niya ang documents ni John, biglang dumating ang boss niyang may pangalang Hal. Tinanong ni Paul kung kamusta na ang asawa niya. Sagot lang ng boss niyang si Hal, malala pa rin ang sakit ni Melinda pero nagpa-x-ray na kami at hinihintay na lang namin ang resulta. Sinabi din niya na may natanggap siyang reklamo mula sa asawa ng governor dahil pinagalitan daw ang pamangkin niyang si Percy. Pinaliwanag naman ni Paul kung bakit pinagalitan si Percy kanina dahil nga sobrang pasaway ito. Nag-a-apply daw ng trabaho si Percy bilang admin sa mental hospital pero bago siya umalis sa Green Mile, gusto muna niya makakita ng preso na sinasalang sa silya elektrika. Kinabukasan, nakakita ng daga ang tatlong prison guard. Kumaripas ito na takbo sa bakanting kwarto. Kaya ang ginawa nila ay pinagtatanggal nila ang gamit sa loob ng kwarto para hanapin ito. Pero nagtataka sila dahil nawala ang daga kahit na nailabas na nila ang mga gamit. Kaya hinayaan na lamang nila ito at ibinalik na ang mga gamit sa loob. Noong sumunod na araw, si Percy naman ang nakakita sa daga. Dahil ayaw na ayaw niya sa daga, kaya nagwala siya na ikinagulat ang lahat. Hinanap niya ang daga para patayin, pero hindi niya rin ito natagpuan. Isang araw, may isang preso ang nakatakda ng isa lang sa silya elektrika. Kaya nagpa-practice muna sila bago ang official date ng silya elektrika. Nanonood si Percy sa practice. Nagtanong siya, bakit kailangan ng basang sponge ang ulo? Sinabi lang sa kanya, kailangan basa ang sponge na ilalagay sa ulo para mabilis pumunta ang kuryente sa utak nang sa gayon bawian agad ang buhay ang preso at hindi niya na maramdaman ang matinding hirap na kuryente. Kumbaga katumbas siya ng pagbaril sa ulo ng preso. Nakikinig lang si Percy sa paliwanag. Kinabukasan, sinalang na sa silya elektrika ang isang convict. Pagkatapos ng silya elektrika, ang bangkay ng convict ay inasar-asar pa ni Percy. Kaya naggalit na naman ang mga kasamahan niya mga prison guards. Sinabihan ni Paul na umalis na si Percy sa Green Mile at tanggapin na lang ang trabaho bilang admin sa mental hospital. Sumagot si Percy, aalis lang ako dito basta ako magbubukas ng switch ng silya elektrika sa susunod para ma-experience ko din naman to. Sumagot naman si Paul, sige, sa susunod ikaw ang magbubukas ng switch. Basta tuparin mo pangako mo naalis ka na dito pag nagawa mo na yon. Sumagot naman si Percy, oo ba, sige, deal. Isang araw, nakita nila na nakikipaglaro ang daga sa isang preso na dating tauhan sa circus. Ang pangalan ng preso ay Del. Tinawag niya ang daga na Mr. Jingles. Tinuturuan ng presong ito ng iba't ibang tricks. Kaya nagulat ang mga prison guards at natuwa sa kanila nakikita. Pinapanood lang ni John Coffey ang ginagawa ni Del sa daga at tuwang-tuwa din siya. Nakita naman ni Percy ang nangyayari at may maitim siyang balak dahil galit na galit siya sa daga. Isang araw, pinatawag si Paul ng kanyang boss para ipaalam na may bagong presong darating sa susunod na araw. Ang presong ito ay napakalupit
na tinatawag nilang problem child at Billy the Kid. Ito ay pumaslang na 3 tao sa isang bank robbery. Pero napansin ni Paul na malungkot at umiiyak ang boss niya. Kaya tinanong niya, "Boss, may problema ka ba?" Ang sagot lang ng boss niya, "May tumor ang asawa ko si Melinda. At netong mga nakarang araw, sigaw siya ng sigaw sa sakit. Palagi na rin siya nagmumura na hindi naman niya ginagawa dati. Hindi ko alam ang gagawin ko, Paul." Sabi lang ni Paul, "May awa ang Diyos, Boss Hal. Gagaling din ang asawa mo." Kinagabihan, habang natutulog si Paul katabi ang kanyang asawa, ay sumumpong na naman ang kanyang UTI. Pumunta na naman siya sa CR na masakit ang puson. Nung umihi siya, sobrang sakit ang kanyang nararamdaman. Nakatulog siya sa sahig ng CR habang masakit ang puson. Kinabukasan, sinundo na ng ibang prison guards ang bagong preso na si Billy the Kid, habang si Paul at Brutus naman ay naiwan sa Green Mile. Si Paul ay nasa loob lang ng CR, na hirap na naman sa pag-ihi at labis ang nararamdamang sakit sa puson. Pero si John Coffey ay alam niya ang nararamdaman ni Paul. Kaya nung makalabas si Paul sa CR, tinawag siya ni John. "Boss Paul, pwede ka bang pumunta dito?" Sabi lang ni Paul, "Mamaya na lang John, masama kasi pakiramdam ko." Sagot naman ni John, "Sige na boss, sandali lang, pumunta ka na dito. Importante lang kasi." Kaya nagtataka si Paul dahil ngayon lang nakiusap si John Coffey sa kanya. Kaya dahan-dahan lumapit si Paul sa harap ng selda ni John. Nagsalita si John Coffey at sinabi, "Mag-iingat kayo boss, kasi may gagawin na hindi maganda ang preso na dadating." Nang marinig ito ni Paul, napailing na lang siya dahil sa isip niya, imposibleng malaman ni John Coffey na may hindi magandang gagawin ang dadating na bagong preso. Lumipas ang 5 minuto, dumating na ang mga prison guards. Kasama na ang notorious na si Billy the Kid. Pagpasok pa lang nila sa pinto ay nagwala agad si Billy the Kid at pinagsisipa ang mga prison guards. Sinakal pa niya ang isang prison guard. Buti na lamang andun si Brutus at hinampas si Billy the Kid, kaya mabilis ito nawalan ng malay. Binitbit agad nila si Billy sa kanyang selda na walang malay. Samantala, yung isang prison guard na sinakal ni Billy the Kid ay dinala nila sa klinik. Nagulat si Paul sa mabilis na pangyayari. Nagtataka siya bakit nalaman ni John Coffey na may hindi magandang gagawin ang bagong preso. Naiwang mag-isa na naman si Paul at napadapa na lang sa sakit ulit ng puson. Tinawag siya ulit ni John Coffey. "Boss, punta ka ulit dito saglit lang." Sagot naman ni Paul, "Hindi sa ngayon John, masama pakiramdam ko." Sagot naman ni John Coffey, "Sige na boss, punta ka na dito." Walang nagawa si Paul kundi ang lumapit kay John at nagsalita. "Ano ba yon? Bakit mo ako pinapalapit?" Ang sagot naman ni John, "Gusto ko lang makatulong sa iyo boss." Sabay hinawakan niya si Paul at hinawakan ng kanyang tiyan. Biglang lumiwanag ang kamay ni John Coffey at nagulat si Paul at ibang mga preso. Nakaramdam ng kakaibang ginhawa si Paul sa nangyari. Dito na binitawan ni John si Paul at napaupo sa kanyang higaan. Tinanong ni Paul si John, "Anong ginawa mo sa akin?" Sagot naman ni John Coffey, "Tinulungan lang kita boss." Tapos bigla niyang binuksan ang bibig niya at naglabasan ang mga kakaibang insekto sa kanyang bibig. Gulat na gulat si Paul sa kanyang nakita. Si John Coffey naman ay humiga at sinabi sa kanya, "Matutulog muna ako boss, napagod kasi ako." Si Paul naman ay medyo guminhawa ang kanyang pakiramdam. Dumiretso agad siya ng CR para subukang umihi. Ilang segundo ang lumipas, nakaihi siya ng walang sakit. Nawala na ng tuluyan ang kanyang UTI at masayang-masaya siya sa nangyari. Hindi niya kinuwento ito sa mga kasamahan niya. Baka kasi pagkamalan siyang baliw. Nagmamadali siyang umuwi sa bahay nila para ibalita sa kanyang asawa na wala na siyang UTI. Ikinuwento niya lahat sa asawa niya ang lahat na nangyaring kababalaghan sa tulong ni John Coffey. Tuwang-tuwa naman ang kanyang asawa at in-enjoy nila ang buong gabi. Kinabukasan, nagpasalamat si Paul kay John Coffey at binigyan siya ng tinapay na gawa ng kanyang asawa. Sabi pa ni Paul, "Maraming salamat sa ginawa mo. Napagaling mo ako sa aking sakit." Sagot naman ni John, "Natuwa ba asawa mo boss?" Sagot naman ni Paul, "Oo, tuwan-tuwa siya.
kaya gumawa siya ng cornbread bilang pasasalamat sa iyo. Natuwa naman si John Coffey at kinain niya ang cornbread na gawa ng asawa ni Paul. Isang araw, habang nilalaro ni Del ang kanyang daga, nakita ito ni Percy. Dahil galit na galit si Percy sa daga, kaya wala niyang awang tinapakan ito. Tumatawa pa si Percy nang makita niyang patay na ang daga. At umalis agad ito at dumiretso sa basement. Habang si Del naman ay umiiyak dahil sa nangyari sa kanyang alaga. Nagulat sila Paul at iba pa niyang kasamahan sa ginawa ni Percy. Si John Coffey naman ay biglang sinabi, "Ibigay niyo sa akin ang daga habang hindi pa huli ang lahat." Nagulat sila, pero si Paul dahil alam niya may ibang kakayahan si John Coffey, kaya binigay niya kaagad ang daga. Habang nakatingin silang lahat, hinipa ni John ang daga at biglang nabuhay ito. Namangha ang lahat sa nangyari. Pagkatapos nun, tumakbo agad ang daga papunta kay Del. Habang si John Coffey naman ay napaupo at biglang may lumabas na parang mga insekto sa kanyang bibig. Pagkatapos nun, pagod na pagod si John at natulog kagad. Habang yung mga warden ay hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Nag-usap sila at sinabi, "May kapangyarihan pala si John Coffey." Sagot lang ni Paul, "Oo, ganun na nga. Hindi nyo natatanong, pinagaling din ni John ang sakit ko na UTI. Kaya kung mapapansin nyo, hindi na ako madala sa CR." Pagkatapos nila mag-usap, pinuntahan ni Brutus at Paul si Percy na galit na galit. Nagsalita si Paul, "Bakit mo ginawa yun?" Sagot naman ni Percy, "Bakit kayo nagagalit sa akin? Daga lang yun." Sagot ni Paul, "Dapat hindi mo pinoprovoke ang mga preso. Dahil nasa death row na sila. Pwede sila magwala pag ganun mo sila tratuhin. Bakit hindi ka nalang lumipat sa inapalayan mong admin job sa ospital?" Sumagot naman si Percy, "Aalis lang ako dito kung ipapa-experience mo sa akin na ako ang magbubukas ng switch ng kuryente ng electric chair." Sagot naman ni Paul, "Sige, ikaw mag-on ng switch kay Del sa isang araw." Tuwang-tuwa naman si Percy sa mga sinabi ni Paul. Lumipas ang 2 araw, eto na ang araw ng execution ni Del. Binigay niya ang daga kay John Coffey at nagpaalam na siya. Pagkatapos nun ay dumiretso na sila sa death chamber kung nasa na mga witness sa death penalty. Si Percy naman ay nakaredy na rin, pero meron siyang hindi magandang bagay na gagawin. Bago kasi kuryente ng preso, kailangan basa ang tela na ilalagay sa ulo nila. Nang sa gayon, mabilis na masasawi ang preso dahil dederecho agad ito sa utak niya. Pag hindi kasi basa, hindi agad masasawi ang preso at mararanasan pa niya ang lakas ng kuryente na dadaloy sa katawan niya. Habang nakaredy ng switch, hindi binasa ni Percy ang tela at nilagay niya agad ito sa ulo ni Del. Sa madaling sabi, tuyo ang tela na nasa ulo ni Del. Nung binaba ng switch, dumaloy ng kuryente sa katawan ni Del at sa kasamaang palad, hindi agad ito nasawi. Sigaw siya ng sigaw habang nasusunog ang katawan niya. Nagulat silang lahat at nangangamoy laman na ang buong kwarto. Dito nalaman ni Paul na tuyo ang tela sa ulo ni Del. Kaya ilang minuto pang lumipas bago tuluyang bawian ng buhay si Del. Pagkatapos nun ay tinawag nila si Percy at galit na galit sila sa kanya. Sabi ni Brutus, "Loko ka! Bakit mo ginawa yon? Tuparin mo ang pangako mo na alis ka na dito at lilipat ka na sa ospital." Sumagot naman si Percy at sinabi, Oo, tutuparin ko." Lumipas ang ilang araw, nalaman nilang lahat na may tumor ang asawa ng boss nilang si Hal. Kaya nagplano sila Brutus, Paul at ibang warden na dadalhin nila na pasekreto si John Coffey sa bahay ng boss nila. Dahil may tiwala sila na kayang pagalingin ni John ang tumor ng asawa ni Hal. Gagawin nila ang plano nila sa gabi dahil alam nilang delikado ito. Pag nahuli sila naglalabas ng preso, maaari silang mawala ng trabaho at makulong. Pagsapit ng gabi, binigyan nila ng pampatulog na inumin ang mga preso para hindi nila masaksiyan ang paglabas nila kay John Coffey. Idinaan nila sa likod si John at diniretso sa kotse. Dali-dali sila nagpunta sa bahay ng boss nila. Nagulat ang boss nila nang makita sila at si John Coffey. Ang sabi ng boss, "Bakit nyo dinala ang preso dito sa pamamahay ko?" Sinabi lang ni Paul, "Magtiwala ka sa amin boss. Papagalingin ni John Coffey ang asawa mo." Kahit nagdududa ang boss nilang si Hal, walang nagawa ito at pinapasok si John sa bahay nila.
Nakita ni Jan ang misis at linapitan niya ito. Hindi na nagdalawang isip si Jan at hinawakan niya si Melinda. Biglang lumiwanag ang buong bahay at may kakaibang lakas sila na naramdaman. Maya-maya pa nawala na ang liwanag sa paligid. Nanghina si Jan at ubo ng ubo. Habang si Melinda naman ay nagbago na ang itsura at gumaling na. Tuwang-tuwa ang boss nilang si Hal at sila Paul dahil napagaling ni Jan si Melinda. Pero ang nangyari, parang nahigop ni Jan ang karamdaman ni Melinda kaya siya naman ang nanghina at ubo ng ubo. Kaya inilabas agad nila si Jan para maibalik sa Green Mile. Nang makabalik na sila sa Green Mile, ipinasok agad nila sa selda si Jan. Si Percy naman ay eksaktong lumabas sa isang kwarto at naglakad sa harap ng selda ni Jan. Walang kaabog-abog, hinila siya ni Jan at inilapit niya ang bibig niya kay Percy. Biglang may lumabas na mga insekto at pumasok sa bibig ni Percy. Nagulat sila Paul sa nangyari. Binitawan agad ni Jan si Percy. Si Percy naman ay parang nawala sa sarili at naglakad papunta sa selda ni Billy the Kid. Ilang segundo ang lumipas, binunot ni Percy ang baril niya at pinagbabaril si Billy the Kid ng 4 na beses. Mabilis na nawala ng buhay si Billy the Kid. Sila Brutus naman ay nagmamadali para kunin ang baril ni Percy at pinigilan ito. Si Paul naman ay nagulat sa mga nangyari. Nagtataka siya bakit ito ginawa ni Jan. Kaya pumunta siya kay Jan at tinanong siya, "Bakit mo ginawa yung kay Percy at kay Billy the Kid?" Ang sagot ni Jan, "Pinarusahan ko silang dalawang masama, boss. Nakita ko kasi ang tunay na pagkatao ni Billy the Kid. Hawakan mo ang kamay ko, boss, at ipapakita ko sa iyo ang mga nakita ko sa kanya." Kahit nag-aalangan si Paul ay hinuwakan niya ang kamay ni Jan. Naramdaman niya ang kakaibang lakas na dumaloy sa katawan niya at nakita niya ang ginawa ni Billy the Kid. Nakita niya sa pangitain niya na si Billy the Kid pala ang pumaslang sa dalawang batang babae. Naging trabahador kasi ng tatay ng mga bata, si Billy the Kid. At pinag-interesan ni Billy the Kid ang dalawang batang babae. Noong gabi ng krimen ay pinasok ni Billy the Kid ang kwarto ng dalawang batang babae na malapit lamang sa sala. At dito sila inayang lumabas. Dito na ginawa ni Billy the Kid ang karumal-dumal na krimen sa dalawang batang babae. Ang nangyari pala nung araw na yon, napadaan si John Coffey at nakita niya ang dalawang batang babae na duguan. Kaya nilapitan niya ito para pagalingin pa. Kaso huli na ang lahat dahil wala ng buhay ang dalawang batang babae. Dito naabutan si John Coffey na umiiyak na kandong ang mga batang babae na wala ng buhay. Dito rin siya naabutan at umiiyak na nagsasabi, "Hindi ko na naibalik, hindi ko na sila naabutan." Kaya akala ng taong bayan na si John Coffey ang pumaslang sa dalawang bata. Yun pala, gusto niya lang buhayin ang dalawang bata, kaso hindi niya na naabutan. Dito na binitawan ni John Coffey si Paul. Dito nalaman ni Paul ang buong katotohanan. Kaya umiiyak siya dahil inosente pala si John Coffey sa krimen at ang totoong sala rin pala sa lahat ay si Billy the Kid. Tinanong ni Paul si John bakit hindi niya sinabi sa lahat na si Billy the Kid pala ang may kasalanan. Ang sagot lang ni John ay ganito, "Tinanggap ko na lang, boss, ang kapalaran ko dahil gusto ko na rin magpahinga. Araw-araw ko kasi naririnig ang mga boses ng katotohanan sa buong mundo. Gusto ko na magpahinga, kaya ayos na rin sa akin masawi ako sa Silya Electrica." Dumating ang mga otoridad at inimbestigahan ang nangyaring pamamaril. Si Percy naman ay hindi na muli nagsalita kaya dinala siya sa mental hospital. Lumipas ang ilang mga araw, dumating na ang araw kung saan isasalang na sa Silya Electrica si John Coffey. Umiiyak si Paul at ang mga kasamahan niya dahil alam nilang inosente si John. Pero wala silang magawa dahil kailangan ipatupad ang batas. Binawian ng buhay si John sa ganap na 3:00 ng hapon sa Silya Electrica. Nag-iiyakan pa rin sila Paul dahil naawa sila sa mga huling sandaling sinapit ni John. Alam nila na inosente si John. Inilibing siya ng tahimik. Pagkatapos nun, eto na ang naging huling duty ni Paul at Brutus sa Green Mile dahil pagkalipas nun ay nagpalipat na sila sa Boys Town. Lumipas ang mga taon, ang asawa ni Paul at mga kaibigan niya ay pumanaw na. Pero siya, kahit 110 years old na siya, ay hindi pa rin siya pumapanaw. Alam niya kasi, noong hinawakan niya si John Coffey,
ay lumipat sa kanya ang ilang porsyento na kapangyarihan nito sa kanya. Kaya dahil sa kapangyarihan na ito ay humaba ng husto ang buhay niya at nakatira na lamang siya sa Home for the Aged.